Muling dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez kasama ang iba pang dating opisyal ng DPWH. Dumating din sa ICI si dating Senate President Francis Cheese Escudero na idinadawit sa kontrobersyal na insertions sa pambansang budget. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Ito ang Lamborghini Urus ni dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na itinurn over na rin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI office sa Taguig City. Nagkakahalaga ito ng 30 hanggang 40 million pesos. Itong Lamborghini na itinurn over ni Bryce Hernandez ay ipinarada sa tabi nitong GMC SUV na nauna na niyang isinuko sa ICI noong nakaraang linggo. Muling humarap sa hearing ng ICI si Hernandez hinggil sa manumalyang flood control projects. Kasama rin niya sina former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at former DPWH Assistant District Engineer JP Mendoza. Ang pagdinig ay pinangunahan ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. Sinabi naman ni ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may itatalagang spokesperson o tagapagsalita ng ICI. Samantala, dumating din sa ICI si former Senate President Francis Cheese Escudero. Imbitasyon ang natanggap ko para maging resource person kaugnay sa mga proseso ng Senado, kaugnay sa proseso ng budget. Handa naman si Escudero sakaling ungkatin ng ICI ang issue sa sinasabing 30 million pesos na donasyon na kanyang tinanggap mula sa isang kontraktor para sa kanyang kampanya noong 2022. Bukas din ang senador na sagutin ang aligasyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na siya at si former House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang dapat sisihin sa controversial na insertions sa 2025 budget. Insertion man o amendment, meron naman talaga eh. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala eh. Hindi naman perfect yung NEP eh. Si Congressman Puno hindi siya bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.